Evening Shepherd's Heart, sama-sama tayong umawit sa ating Panginoon and sing, Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Tuloy tayong umawit sa ating Panginoon, na unang nagmahal sa atin at patuloy na nagmamahal sa atin. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong hang sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan.
Good evening po mga minamahal. Our text for tonight's devotion as Friday's fresh meditation, 2 Timothy chapter 3, 1 to 5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabag, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo na pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang mga uri ng tao. Mga minamahal, pag-uusapan po natin ngayon ay yung mga sukdulang application na ng vanity under the sun. At sa mga huling araw ay dinescribe kung bakit vanity na ang tao mismo. Ang tao mismo, hindi lamang yung tinatawag na hedonism, pleasure, hindi lamang yung ating survival, yung money and resources, hindi lamang yung ating mga dreams which is under the sun. Pero dito, ang tinatalakay dito ni Solomon, gamitin na natin sa Old Testament in applicatory message sa New Testament ay tao na mismo. Ang tao po ang nagbibigay sa kapwa-tao ng vanity experience o meaningless experience because of selfishness. Yan po ang tatalakayin natin bago mag-entrada yung buwan ng February at sa linggo ay magkakaroon tayo ng Love Month. Ay magpapahapyaw na ako ng kaunti sa inyo patungkol dito sa selfishness and love. Yan po yan. Kaya ito po mga isinulat ko po sa inyo ay talagang bulay-bulayin po natin sa araw pong ito. Yan po. Selfishness na tinatalakay dito sa 2 Timothy chapter 3. In a while, babanggitin ko sa inyo yung root word na ito, yung Greek word dito, ay patungkol sa tinatawag na pagiging self-centered ng mga tao sa huling panahon. Ang mga tao ho ay lalabagin na ang sinabi ng Apostolo Pablo na may high regard sa ibang tao, interest of others. Magkakaroon na po sila ng little regards for others sa huling panahon. Kaya nga vanity. Baka nga hindi lang little regards, no regards na sa ibang tao. At no interest na rin sa ibang tao. Ang mahalaga yung interest nila, yung opinion nila, yung buhay nila. Ang tawag nga rito ay self-centeredness. At ito po, sa huling panahon, ang mga tao ay fixated on their own perspective only. Ibig sabihin, ang mahalaga lang yung kanilang opinion, yung kanilang perspektibo, yung kanilang mga worldviews. At sa huling araw, makikita niyo yung vanity ng mga tao na always disapprove with others. Kaya kung meron ka ng attitude na ganito, lagi kang may disapproval sa iba, lagi kang may nasasabi sa iba, at ikaw lang ang nakikita mong nagbibigay ng parang importansya at halaga, ay bantayan po natin ito sapagkat ito ang katangian sa huling araw. Mga minamahal, 2 Timothy 3, 5-6, sabi nga rito, avoid such people. Ang tawag po sa mga people na ito ay pretentious, may love pero hindi totoo, kung wari lang filled by the Holy Spirit, but not only in appearances, pretending and acting. But nothing to do, makikita nyo yung transformation ng life, wala pa rin. Ang lahat ay kailangan feeding ang lahat ng bagay sa kanyang sarili. Selfishness, kailangan sa kanyang sarili, sa kanyang honor, validation ito ng kanyang sarili. Kaya napakahalaga ng topic natin kung gusto mo maging loving person, talagang katulad ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 15, He dedicated His life. Even
yung sa point ng kanyang kamatayan. Yun po yung dapat nating tularan. Tuloy natin ito sa susunod na video sa patuloy nating pag-aaral, kagandahan itong ating paksa. Matindi po yung sinabi rito sa vanity ng mga taong ito, yung salita ni Apostle Paul. Ang salita ni Apostle Paul dito ay avoid such people. Avoid such people. Meron din pala sa Biblia na dapat iwasan. Parang ano yan, kung umiiwas tayo sa aksidente, umiiwas tayo sa sunog, umiiwas tayo sa pagpasok ng mga magnanakaw sa bahay natin, kaya nilalak yung ating mga pintuan, umiiwas tayo sa tinatawag na dilubyo ng mga natural disaster, meron din palang self-care. At ito yung pag-iwas sa mga ganitong tao. May palaro nga si Queen nung nakaraang linggo dito sa mga bata. Nakasama na rin kami. Ang mga palaro niya ay may God, family, career, at may nakalagay din doon yung self-care. Dito ho pumapasok yung spiritual care o self-care nating mga believers. Na pag may na-meet tayo na ganitong tao sa huling araw na hindi nagbabago, alam naman natin na pagbabago nasa Diyos yan, pero for a long, long period of time, nakikita mo hindi talaga nagbabago. I-discern nyo po mga minamahal, ito po yung mga end times people. Sino po yung mga taong ito? Ito pong pretending and acting na i-avoid. Ang tawag po rito ay mga fault finders. Sabi nga, iwasan natin ito. Ito ay nasa Jude chapter 16 to 25. Kasi nakikita nila sila lang mahusay, sila lang ang magaling, sila lang ang may opinion, nasa kanila lang ang mga tamang mga sasabihin sa mga tao. Minsan di nila nakikita kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao, kung gaano kalalim yung mga pinagdadaanan ng tao. Basta meron sila opinion, iniisip nila yung lagi makakabuti. So kung sabihin sa inyo, the final authority is always the word of God. As always the word of God. Hindi po yung ating mga sinasabi sa tao. Ito pong mga taong ito ay focus on the faults of others, sapagkat sila nga ay very selfish. Complainers, pag binasa niyo po yung mga ilang commentaries ito, laging may discontentment sa iba. At binanggit niya sa James 5:9. Ikaw ba yung taong ganito sa huling araw? Lagi kang hindi kontento sa iba. Pag may taong lumapit sa iyo, hindi mo gusto yung kilos niya, hindi mo gusto yung damit niya, hindi mo gusto yung pananalita niya. Lagi kang may nasasabi. Ikaw ay complainers. James 5:9. Yun po yan. Diba? Kaya napakahalaga na tayo ay mag-aral patungkol dito sa ating self-care. Kailangan may self-care din naman tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-iingat. Kaya nga sa Psalm chapter 1, do not sit in the seat of mockers. Do not stand in the way of sinners. Diba? May binabanggit na blessed is the man who does not walk in the counsel of evil. Iiwas at iiwas ka talaga pag nakikita mo ang ganitong mga tao. Self-care po ay biblical. May mga tao po kasi na ang gusto lang sa friendship, babanggitin ko sa inyo, ang gusto lang sa brotherhood, ang gusto lang sa relationship, ang gusto lang sa engagement ay shallowness with youth and utility. Itong tingin nila, shallowness and utility. Pastor, ang lalim naman ito. Based on the need. Parang lagi ang tingin sa tao ay transaction. Parang transaction pati mga tao. Ang tao po ay pinag-uukulan ng investment yan, ng pag-ibig, ng oras. Hindi mo sinasayang ang kanilang mga oras. Hindi mo binabaliwala yung kanilang friendship sa iyo. Hindi yan transaksyon. Hindi yan pagkain para i-feed yung mga pangangailangan mo. Mamaya lalalim tayo dito sa discuss natin. The shallowness and utility. Na minsan, just to protect ourselves, our ego, to look good, to maintain the appearance that we are okay, we need to feed to them. Kahit minsan nasasaktan sila, kahit minsan nasasagasaan natin sila for our own selfish gain. Kaya lagi kong binabanggit sa inyo, napakatagal na aking temang binabanggit sa application na talagang magkaroon na tayo ng to consider other better than ourselves. Consider the interest of other better than ourselves. Pagpalagay mo laging dakilang ibang tao, katulad ng sinasabi ng Panginoon, is the God of heaven who came down to do that. Sabi nga sa John chapter 13, makikita natin dito na ang Panginoon naghugas ng paa. Ginawa niya sa isang public place ang maging isang alila, maging isang servant,
maging isang tagapaglingkod. Hindi niya inisip yung kanyang honor sa mga oras na yun. Ang mahalaga sa kanya yung makapaglingkod. Galing siya sa itaas at bumabas. Yun ang gustong i-imply ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga pagka ikaw ay born again na, we die to ourselves. We forget ourselves. We deny ourselves. Kailangan po matutuhan ng maraming tao yan. Minsan in a hard way, kung hindi makikinig sa mga salita ng Diyos o sa salita ng pastor, minsan hard way pa ang magtuturo sa atin. Huwag naman po sana. Tuloy natin ito sa susunod na video. Mainit itong ating pinag-usapan at palilinawin pa natin sa susunod na video. Ingatan natin ang mga taong nagha-hijack ng honor ni God, nagha-hijack ng glory ni God. Yung ibinabaon tayo sa tinatawag na ganoon na pag may nagawa sa inyo, ay mababaong ka na ng gusto sa walang hanggang pasasalamat. Ang pasasalamat po natin ay nasa Diyos. Ang pasasalamat at pagbibigay natin ng glory ay nasa Diyos. Mabigat po yung mga salitang ito kasi may mga tao na very egocentric. Sa mga kwentuhan, they hijack conversation. Minsan nagkwekwento ka pa lang, magkwekwento pa rin din sila. Minsan hindi ka na makapagbigay ng points mo, makapag-share ng gusto mo, yung mga malalalim na dinadaanan niya sa buhay. Because this kind of people are hijacking conversation and attention. Kaya, delikado po, pag ganito, talagang sa self-care, pag na-meet nyo na yung highly critical, na masyadong isang araw ay makikita mo ay bumabaksak ng espiritu mo, pagkakausap mo, tapos napapahinga ka na, exhausted ka, pagod ka. Pagka kapatiran, pag tunay na kaibigan, pag tunay mong neighbor, na concern sa'yo, pagkakausap ka, di ba? Pagkatapos nito, napapahinga ka, relief yun. Pero may mga tao, pagkakausap mo, pagkatapos ng makausap sila, ikay pagod na pagod, exhausted, at feeling talagang patig na patig. Yun po yung mga taong may great sarcasm, highly opinionated, full of self. Ibig sabihin, punong-puno ang sarili. Pag na-meet mo ito, ay napakabigat. Kaya nga sabi rito, bilang self-care, iwasan natin ang mga ganitong mga tao. Because sa tingin nila, utility ka lang. Sa tingin nila ay food ka nila. Food ka nila to make them feel good. Yun po yun ang danger na if you cannot consider other better than yourself, at magiging sarcastic ka sa kanila, makikriticize mo sila sa lagi, lagi ang opinion mo, lagi kailangan masunod. Minsan sarcastic ka pa kung magsalita, aggressive ka pa magsalita. Dumarating sa punto ng buhay that they are feeling so small at nalalabag natin yung biblical mandate sa atin. So, sa inyo na nakikinig sa gabing ito. Ito po ay sermon sa inyo na may weaknesses dito. Yung ikaw ay people pleaser. You allow yourself to be a food to make others feel good. Kahit minsan natatapakan na ang iyong pagiging tao, natatapakan na minsan yung equality natin bilang tao. Kahit na sarcastic na sa'yo. Minsan may mga tingin ako, ang liliit na ng tingin ng tao sa ibang tao. Kasi nagiging supply ka. If you allow the egocentric people na maging food ka nila, magiging supply ka nila. Kukuha sila ng energy sa iyo at magpapatuloy sila sa ganung masamang pag-uugali. Alam mo, yung mga ganitong tao, gusto kong sabihin sa inyo, kaya aggressive, full of anger, because they lack of love. Totoo po yun eh. Alam mo, ang lack of love, nagpapasama ng ugali eh. Gusto kong sabihin sa inyo, pagka ang tao, lack of love, lack of experiencing love, ang bunga nito, masamang ugali. Kaya pag may nakakita kayong masamang ugali, ang cause lang nun, lack of love, lack of attention, lack of appreciation, hindi nila nararanasan. Gusto kong sabihin sa inyo, ang lahat namang yun, kung ikaw ay nakikinig at gusto matransform ang buhay, matatagpuan mo ang lahat ng yan kay Jesus. He will supply you dito sa egocentric na tao. At dito naman sa people pleaser, ingat ka sapagkat may nakapaligid sa iyo na energy vampires, ang tawag yan. Feeding in the flows of others. Ang binabantayan yan, mga flows ng iba, yung kapalpakan ng ibang tao,
At pagka nag-opinionated ng isang tao rito, pagkain nila yun. Di ba? May mga taong so selfish that they love to see you aching, hurting, and feeling so depressed para makapasok yung kanilang mga opinion. Minsan, ang hinihingi lang natin sa friendship, minsan presence lang. Minsan, kahit sa magkakapatid, ang hinihilang na yung naruroon ka lang. Yung malaman lang nila na ikaw ay andoon, kahit hindi ka magpayo. Ako kasi kumuha ng counseling for 3 years, lagi kong binabanggit sa inyo. Minsan, presensya lang ay sapat na para magbigay tayo ng kaaliwan. Kaya lang, maraming tao, may need lagi to talk, no? May need lagi to say something. Minsan, pagkatapos mong makausap yung mga ganitong mga tao, imbis na napapahinga ka ng malalim, pagod na pagod ka. Kaya ka napagod kasi sila kumain sa'yo, na-feed mo yung kanilang mga ego. Reality po yan, yung aking binabanggit, kaya lagi po tayong mag-iingat. Self-care, katulad nung binanggit natin ng laro, yung palaro natin ng linggo. Tutuloy natin ito sa susunod na video, itong mainit nating tinatalakay. Mabigat ang sermon ni Apostol na Pablo. Ang sabi niya, avoid these people. Kahit ako, ang gusto ko lang salita dito ay magkaroon ng healthy boundaries. Yun lang ang salita ko. Pero dahil salita ng Diyos yan, hindi natin isusugarcoat yan. Ang ibig kasi din ng avoid doon ay self-care yun, pag pinag-aralan nyo sa commentary. Hindi yun yung tinatawag na parang i-reject nyo sila, hindi nyo na sila i-evangelize, hindi nyo na sila i-gospelize. Hindi po yun. Yun ay self-care. Yun ay hindi ka dapat maapektuhan, yun ang ibig sabihin nun. Hindi ka dapat maging pagkain ng mga selfish na tao. Kaya ang people pleaser sa Biblia ay karumal-dumal na kasalanan. Nagiging bait ka, nagiging umang ka sa kahibangan ng maraming tao. You stand in the ground with the Word of God. Napakahalaga niyan. Kaya napakahalaga na ang piniplease lang natin, Lord talaga. Binibigyan lang natin ng kaluwalhatian, si Lord lang talaga. Soli Deo Gloria, all for the glory of God. Dahil pag may inagaw ka doon, at minsan at gagamitin mo to please others, and that's dangerous. So much for that. Ang gusto ko lang sa inyong sabihin, healthy boundaries. Kasi sa Biblia talagang hindi magbabago ang tao, ang Diyos lang magpapabago. Kaya kung hihintayin mo magbago ang isang tao, baka mamaya wala palang plano ang Diyos na baguhin siya dahil siya ay hindi believer, pwedeng mangyari yan. O dahil may purpose pa ang God sa kanya, parang si Paraon na hindi magbabago, no matter napakadaming pagsubok na dumaan sa kanilang bayan sa Egypt, wala tayong magagawa. Ang magagawa mo lang ay self-care. I-adjust mo yung sarili mo pag may nakita kang problemang sitwasyon, lalo na yung vanity ng tao, matuto kang makita ang egocentric na tao. In the Greek word, egocentric means egoitikos. Ang root word nito ay self. Alam niyo po, ito ang pinaka-rival ni God na Diyos-Diyosan sa Biblia. Ang sarili. Sa huling araw, maraming sasamba sa sarili. Ininiglik nila ang salita ng Diyos, susundin nila ang gusto nila, yung mga nais nila, yung sarili nilang mga desire sa huling panahon. People will be eretheia. In the Greek word, eretheia means the rival. Rival ito, they want rival in peoples, in different groups. Yung lahat ng tao, gusto nila laging parang merong labanan, laging may battle sa kapwa. Kaya sila aggressive, ang nangyayari ay controlling at nagkakaroon ng mga anger issue. People of end times doing such thing for self. Kaya everything, kahit gumawa ng mabuti, for self. Anything na gagawin, for self. Intindihan nyo, ang laging sukli, for self. Ang tawag po rito, egoitikos, the idol of self. The Diyos-Diyosan of self. Diba? Kaya ko sinasabi sa inyo, sa atin, maging sa akin, na magkaroon tayo ng tinatawag na self-care because these people will rob our peace, our independence. They will rob your identity in Christ. Kasi titingin mo sa sarili mo, magiging maliit ka, magiging tau-tauhan ka, maging utos-utosan ka.
maging para kang darating sa punto ng buhay mo na parang hindi na kayo pantay. Parang may hierarchy na. Parang siya ang nakalagay doon sa entitlement para sabihin sa iyo that all the rights and entitlement for serving to own self ay nasa kanila. Mawawala ang creativity mo pag ganito ang na-meet mo. 'Di ba? Kasi ang hihintayin nila sa iyo, serve them. Make them the center of attention, make them the center ng mga conversation, make them the center ng mga pagsasama-sama. 'Di ba? Ang mga linya ng mga ganitong tao na selfish na ito, I don't deserve this. Yan, mga linya nila yan. Hindi ako karapat-dapat maka-receive ng mga ganito. Yan, pag sila ay nagalaw mo, pag sila ay sinaway mo, pag sila ay hindi na-meet ang kanilang mga expectation, pag mali ang tingin nila sa iba, entitled sila na sabihin ang lahat ng kanilang pagpuna. So, self-care, mga kapatid, for you, ay personal instruction ng Diyos for you. Kaya sa mensaheng ito sa gabing ito, tayo tinuturuan ng Diyos na gano'n, na maging may self-care for the glory of God. Yan. God will take care of you, walang problema yan. Pero don't allow yourself to be disrespected. Don't tolerate disrespectful people. You can love them, but don't tolerate disrespect. Napakahalaga niyan. Personal instruction yan sa iyo ng Diyos. It is God's boundaries in our lives. Tuloy natin ito sa last video, mga kapatid. Mahaba kasi itong aking mga sinusulat na ito at kinukuha ko lang yung mga ilang importanteng mga salita. Na-experience nyo na ba na may mga taong ganito that they never value your time, kukuhanin nila yung mga oras mo, pero hindi ka naman ma-appreciate? Mahirap yun. Sabi ko nga sa inyo, meron bang kapwa na ganun? Meron bang kaibigan na ganyan? Meron bang ka-churchmate na ganito? Diba? O kaibigan, gamitin na natin yung mga salita o kapatid na minsan kukunin ng oras mo, mag-uusap kayo, pero while talking, babanatan ka ng maraming mga criticism, babanatan ka ng mga sarcastic mga comments, o minsan mga opinion na hindi ka binibigyan ng regards o ng respect. Kaya nga, don't tolerate disrespect. Diba? Kahit na anumang mangyari sa buhay natin, hindi natin tinotolerate yon. Napakahalaga na maintindihan natin na may self-care na tayong inuutos ng Panginoon natin. Di ba? Sa Biblia, matuto kang magsalita ng no. Say no. Say yes. Let your yes be yes. Let your no be no. Pag people pleaser ka, minsan hindi mo nasasabing mag-no. Kaya don't feed an egocentric person. They are after yung ating mga reaction, yung ating mga failure, yung ating mga disappointment. May mga taong natutuwa sa ating mga pagbaksak. Pagka ganun ng tao, avoid those kind of people. They will talk behind your back. Kung paano ka niyan magchismis sa'yo ng ibang tao, ikaw na tinichismisan niyan, titismis ka rin yan sa iba. Rule yun. Totoo yun. Hindi ako magkakamali doon. Pag nagkwento yan ng buhay ng ibang tao sa iyo, tiyak na ikaw na kinikwentuhan, ikikwento ka rin yan sa ibang mga tao. Kaya avoid those kind of person. Self-care. Baka ma-misinterpret nyo. They need the gospel. They need the word of God. They need also to be saved. Di po ba yan? Kaya they feed in your reaction. Kaya mag-stop ka na ng defending yourself. Ako natuto na dito yung parang lahat ng tao kailangan mong paliwanagan. Ganyan na nung araw, nung sa Bulacan pa. Parang they entitled to your explanation. Minsan hindi na. Kaya kung gusto nyo maging masaya ang buhay nyo, dalawa lang ipapayo ko sa inyo. Don't complain, don't explain. May mga tao mahilig mag-complain. May mga tao rin pag naiipit na, they explain. Matuto kayo dun sa sinabi kong ngayon. Minsan okay lang, maging tahimik na lang, maging quiet. Maraming tao mahilig magpaliwanag. Don't complain, don't explain. Your life will be happy. Kaya maraming tao pagod, patig, kasi nabibiktima sila ng mga ganitong uri ng pinag-uusapan natin. Diba?
alam nyo, may mga tao, they gave us hard times dahil disagree sila sa atin. They drain us, they leave us na pagod. Kaya matuto kayo na magkaroon ng self-care. Kasi pag pagod ka, madidepress ka. Pag pagtig ka, nakausap mo yung tao na nagtapon ng basura sa'yo, uuwi ka, dadalhin mo sa kaluluwa mo at sa bahay yon. Kaya mag-iingatan mo lagi ang iyong kaluluwa. Pag may makakausap kang ganitong mga abusive na mga tao, di ba? Ipahihiya ka ng mga ganitong tao kahit sa publiko. Publicly, ipahihiya ka nito. Walang kaibigan ganun. Gusto kong sabihin sa ako, marami kong mga kaibigan, may mga profesor pa. Di ba? May mga business people pa. May mga matatanda na halos mga magulang ko na. Pero ni minsan, hindi ako pinahiya publicly. Talagang, pag friendship talaga. Pero pagka pinahiya ka publicly, minsan may mga tao, sarcastic sa'yo, may friendship bang ganun? Hindi ganun ang definition ko ng brotherhood, ng kapwa, ng kapatiran, ng friendship, o ng relationship. Mga red flags po yung sinasabi ko sa inyo. Napakatindi itong sermon ko sa inyo para matuto tayo. Huwag kang pumayag na ikaw ay punching bag ng mga taong abusive, ng mga taong egocentric. They will treat you like a punching bag because they are all right all the time. Yan po, yan kakapagod po na hindi nila pakikinggan yung point of view mo at sila lang ang tama. Masarap sa kaibigan, masarap sa kapatiran, masarap sa karelasyon o asawa o mga anak na yung point of view ay pinakikinggan din. Pag sinita ko yung mga ganitong tao, ang dulo ng egocentric, they will play as a victim. Yan po ang palatandaan, biktima. Sapagkat nakikita nila wala silang fault sa kanilang sarili, wala silang accountability sa kanilang sarili, double standard. Kailangan ma-rebuke ang mga taong mga ganito. Lahat tayo makasalanan sa ilalim ng araw. Marami pa sana to, may mga 4 pages pa. Pero saka ko na i-discuss sa inyo. Kasi ang ganda ng salita nung laro natin na self-care. Ginawa kong devotion yung self-care. Ang dami po pala. At ang ginamit ng Diyos dito ay yung 2 Timothy chapter 3. Na talagang ingatan natin ang ating mga sarili. Sapagkat utos ng Diyos yan na maging good steward tayo ng kaluluwang ito. Be strong, be brave, and allow God, the sovereign God, to rule your life. Not to rule by other broken people like you. Magandang gabi po at sana po marami tayong natututuhan dito sa ating heart-to-heart talk about self-care. Gandang gabi po, minamahal.